welcome to Mila's Kitchen. Magluluto po tayo ngayon ng puto na melon flavor. Pero wala tayong fresh na melon dito. Kaya ang gagamitin natin ay yung juice, powder juice na melon flavor. So, umpisahan na natin. Ito po yung mga kakailanganin natin. Half kilo na all-purpose flour. Sugar po, 1/4 kilo na white sugar. Then, ibak na gatas, any brand po, 370 ml yung gamit ko. 1 tablespoon na melted margarine. Kaunting asin, di ko po sinukat yan. 2 tablespoon na baking powder. Isang pirasong large egg. And gagamit po ako ng 1 teaspoon na vanilla. Then ito po yung powder juice na gagamitin natin. 4 tablespoon lang po yung kailangan ko dyan. So umpisahan natin. Unahin ko yung pag-beat ng egg. Ayan. I-beat ko lang ng egg. At yung juice po na gagamitin natin ay tinimpla ko na po, tinunaw ko na sa 400 ml na tubig. 400 ml na tubig, 4 tablespoon na powder juice na melon flavor. Ilagay ko na po yung gatas. Hinalo ko na siya sa egg. Yan. Yan. Kung para di masyadong mabula, wag sobrang tagal po na pag-beat. Ganun lang. Then, nilagay ko na po yung sugar na 1/4 kilo. Ayun. Then, ito yung sunod nating tutunawin. Yung sugar. Tunawin lang natin yung sugar. Yan, dire-diretso lang po hanggat matunaw lahat yung sugar para maganda yung natin, yung distribution ng lasa. Yan, napakadali lang po ng puto na to. Ilalagay ko na yung tinunaw ko na melon juice. Ayan na siya. Ang bango po. Amoy na amoy ang pagka-melon. Kaya yan ang pinili ko na powder juice kasi amoy na amoy ang pagka-melon niya. At ang sarap-sarap po niya. Para siyang may fresh na melon. Ilinagay ko na rin po yung baking powder. Ang ginamit ko pong baking powder dito ay 2 tablespoon. Yan. Pwede nyo rin pong dagdagan, pwedeng gawin yung 3 tablespoon, pwede pa rin po. Kaso bata po kasi yung pakakainin ko nito, kaya 2 tablespoon lang na baking powder. Bawas ako sa baking powder. Nilagay ko na rin po yung yung vanilla. Tapos, ulit natin. I-mix ulit natin para matunaw. Naglagay ako ng konting asin. Pwede rin po kayong hindi na maglagay ng asin. Okay lang din po. Yan. Pagkatapos nating matunaw yung baking powder, ay iisa-isahin ko na po na uunti-untiin ko na po na ibuhos yung flour. All-purpose flour, 1/2 kilo po yung ginamit ko. Ayan. Then, ilalagay ko na rin po yung tinunaw na margarine. Tinunaw ko lang yun sa microwave. At pag ganyan na po yung butter, isasalain ko na po ito.
So, kaya ko siya sinasala kasi di maiiwasan na may mga buo-buo. So, gusto ko pinong-pino yung butter ko. Kasi hindi ako ganun kagaling mag-mix ng mga powder ingredients kapag hindi ko siya sasalain. So, every time nagagawa ko ng puto, sala talaga yan lagi. Para pinong-pino. Yan, ito pong flavor na to ng puto ay sobrang favorite po ng bunso ko na 4 years old pa lang ngayon. Talagang lagi niyang nire-request yung puto na melon. So yun, napakamura lang po ng merienda na to at pwede mo po itong pang negosyo. Napakalakas po ng bintahan ng mga puto ngayon. Pwede mong gawing negosyo ang paggawa ng puto at napakadali lang po. Yan, ganyan lang siya yung pagsala ko. Sa napakapino naming salaan namin ng coconut milk. Napakapino po ng salaan kaya yung butter natin kung makikita nyo po ay pinong-pino na talaga. Wala na kahit konting buo-buo. Ganyan po yung itsura niya. Talagang with love talaga ang paggawa ko nitong puto na to kaya sobrang favorite ng baby ko to. Sinasala ko siya hanggat sa wala nang matira doon sa strainer natin. Yan. Then pagkatapos ko pong masalang ganyan, ay ilalagay ko na siya sa mga molds, sa molder, kung saan small po ang gamit kong molder at yung ginamit po natin na half kilo na flour, all-purpose flour ay makakagawa po tayo ng 60 pieces na puto. Ayan, malapit na pong malaglag lahat. Ayun, nasimot na, wala na. Naubos na at nalipat na dito sa isang malinis na malaking bowl yung ating puto butter. So, ready na po ito. At ilalagay ko na to sa mga molds para umpisa na natin mag-steam. And at this point po ay nagpapainit na ako ng tubig kung saan ako mag-steam. Pag ganyan po, hindi na natin pwedeng haluin yung butter kasi madadagdagan yung bula. Ayan. So, eto na po. Nailagay ko na siya sa puto molder at ready na po siya para i-steam. At eto na po. After 8 minutes, yan na po ang result ng ating puto melon flavor. So, ang goal ko po sana ay hindi siya mag-crack kasi gusto ko buo at gusto ng baby ko buo yung mga puto na ganyan. Kaso nag-crack pa rin siya kasi medyo malakas yung apoy ko. So, eto na po at tapos na po ako sa napaka-exciting sharing ko kung paano gumawa ng puto melon flavor. Thank you po sa lahat and good morning.